Magandang umaga po, mga mahal kong mga kababayan. Matindi po itong banat ng lola nyo, Franz Castro. Ayon sa kanyang standard, dahil hindi daw pwedeng maging pangulo si BP Sara. Tignan nga natin mga kababayan, ano bang sinabi ni Franz Castro? Aba, matindi itong Franz Castro ha. Ito rin yung bumabatikos po sa Iglesia de Cristo. Na ayon sa kanya, hindi daw siya panig sa Iglesia ni Cristo. Parang kinakampihan daw ng magnanakaw ang Iglesia ni Cristo. Itong si BP Sara dahil ayaw nilang ma-impeach. Sige nga po mga kababayan, pakinggan nga natin ang lola natin. Bakit hindi pumasa si Sara Duterte sa kanyang standard bilang Pangulo? Paano pag si Marcoleta, vice presidente? Di nag-iyak ka. Eto na po. Highest official carries with it yung highest responsibility and accountability. Ngayon, Okay, itong kay VP Sara na to, on a personal note, you know, she is being eyed to be, well, she's presidentiable. In fact, she's the one parang being, I look at it as a burden to her family, na siya na yung, ikaw dapat to continue whatever it is that to continue or at least save what is left of the Dutertes, no? Depending on which side you are. Siya ba yung character na yun, is that even presidentiable to you? hindi. So, para sa, sa standard ko, no? So, hindi siya dapat maging presidente. No, doon sa... So, syempre, kapag ikaw ay... dapat yung highest official carries with it yung highest responsibility and accountability. Ngayon, second official siya, no? Second highest official, may problema tayo tungkol dun sa accountability. So, what more sa presidente pa? 'Di ba? Kaya para sa akin, hindi siya qualified. So, yung accountability, transparency, at saka yung the way she carries herself, nagmumura, 'di ba? May tantrum sa public. Kaya hindi siya dapat na ganun. Kasi pag presidente ka, nire-represent mo kasi ang Filipino people eh. So pag makikita ng ibang nasyon na may ganun. Wow! Galing! Galing ng lola nyo, Franz Castro. Ayon sa kanya, hindi raw pwedeng maging pangulo si BP Sara dahil nagmumura. Ang standard niya, hindi pumasa. Aba, matindi. Sino naman ang gusto mo? Sino naman ang napupusuan mo? Paano pag si Marcoleta ang nakatandem niya? Di lagapak kayo. Gusto mo si De Lima maging pangulo? Nako po, gusto mo si Coco Pimentel? Si Risa Hontiveros? Si Lenny? Nako po mga kababayan, ituloy pa natin, matindi ang banat ng lola nyo ha. Hindi pumasa sa kanyang standard si Sara Duterte dahil palamura daw, nagmumura. Aba, matindi ha. Tindi mo. Di ba may kaso ito na child abuse? Dun pa lang ikaw yata ang hindi pwedeng lumagay sa lagay mo kasi may kaso ka. Ganun tayong presidente. 'Di ba? Parang, Katulad ng tatay niya, 'di ba? Ulitin nga natin. Aba, ibig sabihin, katulad daw ng tatay niya palamura. Aba, matindi ang lola nyo ha. Check nga natin. Ulitin nga natin. Oo nga, 100. Talent ko sa confidential funds. Oo nga, 125 million. Okay, itong kay VP Sara na to, on a personal note, you know, she is being eyed to be, well, she's presidentiable. In fact, she's the one parang being, I look at it as a burden to her family, na siya na yung, ikaw dapat to continue whatever it is that to continue or at least save what is left of the Dutertes, no? Depending on which side you are. Siya ba yung character na yun, is that
even presidentiable to you? Hindi. So, para sa ano ko sa standard ko, no. So, hindi siya dapat maging presidente. Wow! So, syempre kapag ikaw ay dapat yung highest official carries with it yung highest responsibility and accountability. Ngayon, second official siya, no? Second highest official. May problema tayo tungkol dun sa accountability. So, Wow! what more sa presidente pa. Galing Diba? nito, Kaya para sa mga akin, hindi kababayan, siya ha? qualified. So, yung accountability, transparency, at saka yung the way she carries herself. Nagmumura, 'di ba? May tantrum sa May sa tantrum. public. Kaya hindi siya dapat na ganon. Kasi pag presidente ka, nire-represent mo kasi ang Filipino people eh. So, pag makikita ng ibang nasyon na may ganon tayong presidente, 'di ba? Parang, Katulad ng tatay niya, 'di ba? May kasabayan Kaya pa man talaga. din na the firstborn girl is always the exact replica of the father. So, may mukhang ano yan? naniniwala ko Sige doon. Kasi kung ano ako, ganun yung tatay ko din eh. ganun ba? Oo, ganun yung tatay ko. Pero, okay, ano naman tayo, Kong, no? Let's talk about now the move. Teacher, when I questioned during her mayoralty, that when I questioned na bakit napakalaking city, ang Davao City, hindi binibigyan ng local allowance ang mga teachers. Unlike Quezon City, Makati, and other cities. So, doon nagalit siya sa akin. Nagalit sa At inyo. ni-red tag niya na ako. Simula pa lang noon, medyo matagal na, 2012 pa yata yun or 13. Kaya mayroon na talaga siyang mayroon na kaming lamat. So, kaya talagang meron kaming history. No? Tapos itong impeachment, itong confidential funds, when we are scrutinizing the budget for, I think, 2023, budget for 2024 rather. So pinag-usapan ng 2023. So nakita ko dun sa 2022 budget na wala talagang item for confidential funds na 125. Diba? Okay. Alam mo yung constitution. Yes. Pag wala sa item ng GAA, hindi pwede eh. Parang na magic. So nagkaroon ng 125 million. And then, nakita namin sa mga documents na in-spend yun for 11 days. No? After makuha yun ng December, mid-December, in-spend yun hanggang December 30 or 31, for 11 days lang. 11 days lang talaga niya inubos. So akala ko nga 19 days eh. When we look at the document, 11 days talaga. So if you break it down, more or less, mga nakaka 12 million, 10 million a day siya. Ganun ba? Oo, No? mga ganon, oo. If 11, 125, oo. or if my Kaya math talagang, would make... talagang very shocking, no, na O mga kababayan, kayo na humusga dito, ha? Kung talagang gusto nilang masugpo ang corruption, maniniwala sana ako mga kababayan sa mga ginagawa nila, pero hindi. Sinisingil out nila si Sara Duterte. Pati nga mga kabataan, itanong mo, ayaw nilang ma-impeach si Inday Sara. Naipaliwanag na yan sa COA, sa Commission on Audit, na walang discrepancy si Inday Sara. Pinipilit lang talaga nila itong paninira kay Inday Sara. Ano sabi mo, Lola Franz Castro? Na wala sa standard mo si Inday Sara na maging Pangulo? Paano yan? Gusto ng taong bayan niyan si Inday Sara. Paano yan? Ang katandem niya, matunog si Sara Marcoleta. O, di nag-iiyak kayo. Ibabash nyo na naman ang Iglesia ni Cristo. Malay natin, gusto ni Marcoleta na tumakbo sa vice-presidente. Hiniling yan sa pamamahala. Pinagbigyan siya. O, nanalo naman, binoto naman siya. Ano magagawa mo dyan? Tas ayaw nyo ng rally, ng impeachment. Ayaw nyo na itong panawagan ng Iglesia ni Cristo na wag nang ituloy itong impeachment, ayaw nyong makinig. Kaya tignan nyo, nagkagulo-gulo ang Pilipinas. Yung gobyerno, nalugmok sa kaguluhan.
ang mga Pilipino nagkandahirap-hirap kasi nga hindi na makapag-focus ang mga leader ng bansa kung ano yung kanilang gagawin. Tignan mo, ginastusan nila ng ginastusan itong ginagawa nilang pagsira kay Inday Sara. Tignan nyo, De Lima, Coco Pimentel, Risa Hontiveros, mga Pinklawan, Dilawan, Pulahan, mga bangag nagsama-sama para masira si Inday Sara. Hanggang ngayon mga kababayan kung ano-anong mga sinasabi nila. Paano yan, Franz Castro? Ikaw yung wala sa standard eh. Di ba may kaso ka pa, child abuse? Saka guilty ka. Guilty raw ito mga kababayan eh. Si Sara Duterte na nagsabi. Ikaw yung hindi karapat-dapat dyan sa pwesto mo kasi may kaso ka. Sa Pilipinas kasi kahit may kaso dinideny pa eh. O anong mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Ano nga ulit ang sinabi niya? Ulitin nga natin. 125 million. Okay, itong kay VP Sara na to, on a personal note, you know, she is being eyed to be, well, she's presidentiable. In fact, she's the one parang being, I look at it as a burden to her family, na siya na yung, ikaw dapat to continue whatever it is that to continue or at least save what is left of the Dutertes, no? Depending on which side you are. Siya ba yung character na yun, is that even presidentiable to you? Hindi. So, para sa, sa standard ko, no? So, hindi siya dapat maging presidente, no? Doon sa, so, syempre, kapag ikaw ay, dapat yung highest official carries with it yung highest responsibility and accountability. Ngayon, second official siya, no? Second highest official. May problema tayo tungkol dun sa accountability. So, what more sa presidente pa? Diba? Kaya para sa akin, hindi siya qualified. Okay. So, yung accountability, transparency, at saka yung the way she carries herself. Wow. Nagmumura. Wow. Diba? May tantrum sa public. Kaya hindi siya dapat na ganun. Kasi pag presidente ka, nire-represent mo kasi ang Filipino people eh. Wow. So pag makikita ng ibang nasyon na may ganun tayong presidente, Wow. di ba? Katulad ng tatay niya, di ba? Wow. May kasabihan pa man talaga. din na the firstborn girl is always the exact replica of the father. So, mukhang naniniwala ko doon. sige. Kasi kung Mga kababayan ha, kayo na humusga ha. Anong masasabi nyo po kay Franz Castro? Na ayon sa kanyang standard, hindi papasa na maging Pangulo si Inday Sara dahil palamura. Siya daw ay parang kanyang tatay. Palamura daw kasi mga kababayan, nakakahiya daw sa ibang bansa. Ba't ka mahihiya sa ibang bansa? Kung ang leader naman ay kamay na bakal na papasunod yung mga durugista, mga kriminal, nawawala, tahimik ang bayang Pilipinas, nakakalabas ng kahit anong oras. Ngayon, lumabas ka. Hindi ka nasisikatan ng araw. Yung mga inosenteng mga tao na gusto lang naman mamasyal. Pati mga turista nga, delikado na mga kababayan, i-comment nyo po ang mga reaction nyo. Anong masasabi nyo kay lola nyo na si Inday Sara daw ay hindi daw papasa sa kanyang standard. Hindi raw pwedeng maging Pangulo. Sabi ko nga sa inyo, ang malakas sa tandem, Sara Marcoleta sa 2028, ang babangga giba-giba. Salamat po ng marami. Isang like, isang share, at isang subscribe sa ating munting channel. Mabuhay po.